Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang taya sa baha. Minsan nakala mo protective boots ang suot mo. Yun pala, may butas sa talampakan. Papasok at papasok ang lamig hanggang sa mangatog ka na lang. Pero bago ko umpisahan ang kwentong ito, linawin muna natin ang isang bagay. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa mababangong bulaklak o sa mabagal na pag-ikot ng mundo habang tumutugtog ang isang kanta ni Moira. Ang sa amin ni Sanjo nagsimula sa amoy ng sasa, putik ng palayan, at sa boses niyang mas baso pa sa basong pinalubog sa sapa. Ang pag-ibig ay isang lihim na pinalalaki sa dilim, parang tago ng pera sa medyas. Alam mong nandun, nararamdaman mo ang umbok tuwing naglalakad ka, pero hindi mo pwedeng basta-basta ilabas sa harap ng maraming tao dahil baka sabihin nilang hibang ka. At sa probinsya namin kung saan ang pinakamalaking chismis ay kung kaninong kalabaw ang nanganak ng kambal, ang mahalin ng kababata mong lalaki ay mas mabigat pa sa pagpasan ng isang kabang bigas habang umaakyat sa matarik na pilapil. Hapon noon at ang araw ay parang itlog na maalat na dahan-dahang sumasawsaw sa likod ng mga bundok. 18 taong gulang pa lang kami. Nakaupo kami sa malaking ugat ng puno ng bayabas na nakadungaw sa sapa. "Miguel!" Tawag sa akin ni Sanjo. Si Sanjo ang definition ng salitang borta. Bago pa man maging uso ang salitang yan sa Maynila, sa edad na 18, ang mga bisig niya ay parang mga sanga ng kamagong sa katigasan dahil sa araw-araw na pagbubuhat ng mga karga sa gilingan ng palay. Ang balat niya ay kulay tsokolate, yung purong kakao na pinatuyo sa sikat ng araw. At may mga patak ng pawis na kumikinang sa kanyang leeg. "Oh, bakit? Parang nalugi ka riyan. Mukha kang pinatuyong comets ah." Biro ko kahit ang totoo eh. Halos matunaw na ang dila ko sa kaba habang nakatingin sa profile ng mukha niya. Ang panga niya ay napakatulis. Parang kayang humati ng panggatong sa isang iglap. "Aalis ako bukas." Seryosong sabi niya. Lumingon siya sa akin at ang mga mata niyang singkit pero matalim ay nakatitig ng diretso sa mga mata ko. "Luluwas na ako ng Maynila. Kinuha ako ni Tito tsaka ni Papa para magtrabaho sa pier. Mas malaki yung kita ron. Miguel, makakatulong na ako kay na inay." Parang may biglang humugot na hangin sa baga ko. Alam kong darating ang araw na to, pero hindi ko akalaing ganito kasakit. Yung tipong parang may sumuntok sa tiyan ko gamit ang kamaong binalot sa barbed wire. "Ah, edi maganda." Pilit kong tawa sabay hampas sa matigas niyang balikat. Ang sakit sa kamay, parang pumalo ako sa pader. Sabi ko pa, "Aba, borta ka na nga. Magiging borta ng Maynila ka pa. Baka pagbalik mo rito, nakasando ka na lang palagi na may nakasulat na security sa likod." "Seryoso ko, Miguel." Sawatan niya sa akin. Sabay huli sa kanang kamay ko. Doon huminto ang mundo ko. Ang kamay niya ay magaspang, puno ng kalyo, pero napakainit. Yun ang unang pagkakataon na hinawakan niya ako sa paraang hindi pambata.
Hindi pang magkaibigan, may kuryenteng gumapang mula sa palad niya, direkta sa natutulog kong puso. Mamimiss kita, bulong niya. Ang boses niya ay gumaralgal. Isang bagay na hindi ko akalaing maririnig ko mula sa isang higanting katulad niya. Sabi pa niya, "Sobra, Miguel. Ikaw lang yung dahilan kung bakit ayaw ko sanang umalis dito sa probinsya." Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya, "Huwag kang umalis, Sanjo. Mahal kita. Higit pa sa kababata. Higit pa sa kaibigan." Sa gabi ko yung laman ng panaginip ko habang nakikinig sa huni ng mga kuliglig. Pero naduwag ako. Ang dila ko ay parang naging basahan na pinigaan ng apdo. "Gago, mamimiss din kita." Sagot ko na lang. Habang ang mga luha ko ay nagbabadyang pumatak pero pilit kong pinipigilan sa pamamagitan ng pagkurap ng mabilis. Sabi ko pa, sino na yung kukuha ng mga saranggola ko kapag sumabit sa tuktok ng niyog? Sino nang magbubuhat sa akin kapag napilayan ako sa habulan? Babalik ako, wika ni Sanjo. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko bago niya dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa akin. Amoy araw siya, amoy pinipig, at amoy lupang sinilangan ko. Para akong hihimatayin ng maramdaman kong ang marahan at mabilis na pagdampi ng labi niya sa noo ko. Isang halik na may kasamang bigat ng libu-libong salitang hindi kayang bigkasin. "Maghihiwalay tayo ngayon, Miguel. Kailangan natin. Pero nangangako ako sa iyo, sa ilalim ng puno ng bayabas na to at sa harap ng sapang saksi sa lahat ng laro natin, magbabalik ako. At pagbalik ko, hindi na ako aalis sa tabi mo." "Pangako yan?" tanong ko habang sa wakas may isang patak ng luha na nakatakas sa mata ko. "Pangako, kahit anong mangyari. Hanapin mo man ako o hindi, babalikan kita dahil ikaw lang," wika niya. Hindi niya itinuloy ang huling salita. Pero sapat na yung higpit ng yakap na binigay niya sa akin bago tuluyang nagdilim ang paligid. Isang yakap na tila sinusukat ang lapad ng aking likod upang baunin niya sa malalaking kalsada ng Maynila. Kinabukasan, hindi ko siya hinatid sa sakayan ng jeep. Natakot ako. Natakot ako makita siyang sumakay habang dala ang lumang bag na gawa sa maong. Nanatili akong nasa loob ng kwarto ko, nakatitig sa kisame na gawa sa nipa, habang pinakikinggan ang busina ng jeep sa may highway na unti-unting lumalayo. Hanggang sa mapalitan ito ng nakakabulag na katahimikan ng probinsya. Umalis siya at kasama niyang binalot ang kalahati ng buhay ko. Ang natira na lang sa akin ay ang pangakong binitawan niya sa ilalim ng puno ng bayabas. Isang pangakong pangahawakan ko kahit pa maging simula ito ng isang mahaba at madilim na pangungulila. Lumipas ang 10 taon. 10 taon sa loob ng isang dekada. Marami nang nagbago sa mundo. Ang mga cellphone na dati ay may antena at pwedeng ipangpalo ng ahas, ngayon ay mas manipis pa sa biskwit at may face recognition na madalas na
Hindi ako makilala kapag bagong gising. Ang probinsya namin unti-unti na ring sementado ang mga kalsada. Pero ang puso ko, nakaangkla pa rin sa ilalim ng puno ng bayabas. Parang kalabaw na itinalian sa gitna ng parang. Sa loob ng 10 taon, walang sanjo na nagbalik. Noong una, 2 taon, may mga sulat pa. Pagkatapos, naging text na paminsan-minsan dahil pumuesto na siya sa Maynila. Hanggang sa isang araw, nagpalit siya ng numero. Nawala. Parang bula na pumutok sa ibabaw ng kumukulong sinigang. Pero hindi ako pwedeng maupo lang sa tabi ng sapa at maghintay na parang estatwa. Lumaban ako sa buhay. Dahil sa konting talino at sandamakmak na kape, nakatapos ako ng information technology at ngayon, isa na akong virtual assistant para sa isang kliyenteng Amerikano. Sa madaling salita, work from home ako. Kasama ko sa kwarto ang aircon, ang pusa kong si Bantay na tamad manghuli ng daga at ang sandamakmak na taba sa tiyan na nakuha ko sa laging nakaupo. 3:00 ng madaling araw, tapos na yung shift ko habang ang buong baryo ay natutulog pa at tanging tilaok lang ng manok ng kapitbahay naming may insomnia ang naririnig ko. Nakatitig ako sa liwanag ng aking laptop. Gaya ng ritual ko tuwing Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw, binubuksan ko yung Facebook at doon sa search bar, itinatampok ko ang pangalang memoryado ko pa sa bawat kurba ng letra. Sanjo Sandoval. Walang hiya ka. Nasaan ka na ba? Bulong ko habang kinakagat ang labi ko. Dati walang lumalabas pero ngayon may bago. May isang profile na lumabas na may kaparehong pangalan, walang profile picture kundi litrato ng isang itim na motor. Pero ang cover photo ay ang pampang ng ilog na pamilyar sa akin. Kinabahan ako. Lumaki yung mga mata ko, mas malaki pa sa barya. Agad kong pinindot ang photos. Karamihan ay mga litrato ng makina ng motor, mga sako ng kung ano-ano at mga screenshot ng online games. Pero habang nag-scat ako pababa, may isang litratong kinuha sa isang gym. Isang lalaki nakatalikod, may hawak na barbell, ang likod niya. Diyos ko, parang mapa ng Pilipinas sa lawak. Ang mga muscle sa balikat ay parang mga bukol ng bulkang nagingit-ngit sumabog. Ang caption, work hard, bulk harder, malapit na. Sanjo, nanginginig kong bulong. Para makasiguro ako, tiningnan ko yung mga comments at doon may isang comment mula sa isang tita na kilala ko sa kabilang baryo. Aba, Sanjo, ang borta mo na ngayon ah. Kailan ka ba uuwi rito sa Laguna? Yun ang sabi sa comment. Boom. Parang tinamaan ng kidlat. Ang modem ng internet ko. Siya nga. Siya yung borta na nasa litrato. Pero bakit hindi siya nagpaparamdam sa akin? Bakit parang kinalimutan niya yung pangako niya? Habang ako rito mukha ng lantang gulay sa kakahintay. Dahil sa bugso ng emosyon at dahil na rin siguro sa antok, napindot ko yung message button. Sabi ko, Sanjo, ikaw ba yan? 5 minuto. Walang sagot. Siyempre, 3:00 na ng madaling araw. Malamang natutulog ang higante. Akma na, akma ko nang isasara ang laptop nang biglang may nag-vibrate.
Active now. Sanjo Sandoval is typing. Ang puso ko ay nag-uumpisang mag-marathon sa loob ng rib cage ko. At ang sabi ni Sanjo, Jello? Jello ang tawag niya sa akin nung bata pa kami. Doon pa lang, alam ko nang hindi ako nagkamali. Oo, ako nga. Buhay ka pa pala, Borta. Akala ko kinain ka na ng semento sa Maynila. 10 taon. Sanjo, isang dekada. Ni hi o hello, wala. Sabi ko sa chat. Sabi naman niya, pasensya ka na, Jello. Marami nangyari. Nagkasakit si Papa, dumaan sa hirap. Nag-ipon ako, nagtrabaho ako ng todo para may mapatunayan ako pagbalik ko riyan. Sabi ko naman, mapatunayan para saan? Para ipakita sa akin na mas malaki na yung braso mo sa hita ko? Sabi naman niya, hindi. Para mapatunayan ko sa pamilya mo at sa pamilya ko na kaya na kitang buhayin, na kaya ko nang tuparin yung pangako ko sa ilalim ng puno ng bayabas. Natigilan ako. Ang mga luhang pilit kong tinatago sa loob ng 10 taon, biglang nag-unahan sa pagpatak sa ibabaw ng mechanical keyboard ko. Ang sakit, pero may kasamang kakaibang init. Bolero ka pa rin. Huwag mo na akong mabayabas dyan, ha. Ang tagal mo, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, pauwi na ako, Jello. Sa susunod na linggo, nandyan na ako. Magkikita tayo sa dating tagpuan. Huwag kang mawawala. Masaya na sana, 'di ba? Parang pelikula. Pero bago ko pa maisip kung anong isusuot ko sa pagkikita namin, may biglang nag-pop up na bagong notification sa notification tab ko. Isang post kung saan nakatag si Sanjo Sandoval mula sa isang babaeng may pangalang Clarice. Ang litrato, si Sanjo nakangiti. Ang gwapo pa rin, buwisit. Habang nakaakbay sa babaeng may hawak na ultrasound na papel. Ang caption, "Our biggest blessing is coming soon. Thank you para sa pagiging responsableng ama. Sanjo, see you next week sa probinsya nyo." Parang biglang nawalan ng signal yung buong mundo. Ang screen ng laptop ko ay lumabo dahil sa bagong bugso ng luha. Kaya pala, kaya pala siya uuwi. Hindi dahil sa akin, kundi dahil may pamilya na siya. Ang pangako sa ilalim ng puno ng bayabas, mukhang nabulok na kasama ng mga nalaglag na prutas. Kung mayroon mang isang bagay na natutunan ko sa panonood ng mga teleserye habang nagtitiklop ng labada, iyon ay ang katotohanang walang sikretong hindi nabubunyag sa harap ng tindahan ng bagoong. Isang linggo matapos ang chat namin, nagpasya akong pumunta sa palengke ng bayan para bumili ng sahog sa sinigang. Ang itsura ko noon, naka-short na pambahay na may butas ang bulsa. Tsinelas na magkaiba ang kulay dahil kinagat ng aso yung kabila. At malaking t-shirt na may print ng Aling Nena Sari-Sari Store. Sa madaling salita, mukha akong biktima ng kalamidad na naghahanap ng relief. Habang namimili ako ng sitaw, may narinig akong pamilyar na boses sa may tinitimplahan ng gulaman. Pabiling hapon ng 2 malamig, yung walang sago, bawal sa buntis.
Lumingon ako at doon parang huminto ang ikot ng mundo. Kasama na ang electric pan ng tindera ng karne. Si Sanjo, nandun siya. Nakatayo sa gitna ng maputik na eskinita ng palengke. Mas borta pa siya ngayon sa personal kaysa sa mga litrato niya sa Facebook. Ang puting t-shirt niya ay halos pumutok na sa higpit sa bahagi ng dibdib at braso. At ang buhok niya ay gupit sundalo na bumagay sa matangos niyang ilong. Para siyang isang Greek god na naligaw sa bentahan ng tulingan. At sa tabi niya, nandun si Clarice. Maganda ito, maputi, at may maliit na umbok sa kanyang tiyan na hinahawakan niya habang nakangiti kay Sanjo. "Oh, Miguel?" Nakita ako ni Sanjo. Nanlaki ang mga mata niya. Sa isang iglap humakbang siya palapit sa akin, habang ako naman ay parang tangang gustong magtago sa ilalim ng mesa ng mga gulay. "Sanjo, oh, naparito kayo." Pilit kong pinatatatag yung boses ko kahit ang totoo nanginginig na yung tuhod ko sa selos at sakit. Oo. Eh, kakadating lang namin kagabi." Sagot niya habang nakatitig sa akin ng may halo-halong pananabik at lungkot. Jello, si Clarice nga pala. Clarice, si Miguel ang kababata ko na kinukuwento ko sa'yo. Ngumiti sa akin si Clarice. Napakabait ng mukha niya. Kaya mas lalo akong nag-uwi. Mas madali sanang magalit kung masungit siya. Pero hindi. Mukha siyang anghel. "Hi Miguel. Nako, maraming ang kwento si Sanjo tungkol sa'yo. Ikaw daw yung laging sumasabit sa saranggola noon." Biro ni Clarice sabay hawak sa braso ni Sanjo. Opo. Masungit kasi yung borta na yan nung bata. Sagot ko habang ang puso ko ay dahan-dahang nadudurog. Sa bawat segundong nakikita kong magkahawak ang kamay nila. Sige, una na ako. Baka mapanisan ako ng binili kong sitaw. Wika ako. Nagmadali akong lumabas ng palengke at sumakay sa unang tricycle na nakaparada. Pero bago pa man mag-start yung tricycle ng makina, biglang bumukas yung pinto ng sidecar at pumasok si Sanjo mag-isa. Sandali, Jello. Mag-usap muna tayo." Hingal na sabi niya. Dahil sa laki niya, biglang sumadsad ang gulong ng tricycle sa bigat. "Huy, Sanjo, anong ginagawa mo rito? Nasaan yung asawa mo?" Wika ko habang pilit siyang tinutulak palabas pero para akong nagtutulak ng pader. Hindi ko siya asawa at hindi ko anak yan." Mabilis niyang sagot habang hinuhuli ang dalawang kamay ko. Anong hindi? Nakita ko sa Facebook. May ultrasound pa kayong nalalaman. Huwag mo akong gawing tanga, Sanjo. 10 taon akong naghintay tapos babalik ka rito may bitbit ka ng pamilya. Tuluyan ang bumagsak yung mga luha ko. Halo-halong galit, hiya at pagod. Ang driver ng tricycle lumingon sa amin habang ngumunguya. "Paps, andar na ba tayo o gagawa kayo ng eksena rito? May biyahe pa ako." Wika ng driver ng tricycle. Manong, paka-start na ba yung makina? Iikot muna tayo sa may sementeryo." Utos ni Sanjo sabay abot ng 500 piso. Nanlaki ang mga mata ng driver. At agad na pinasibad ang tricycle.
Sa loob ng umaandar at maingay na tricycle, hinarap ako ni Sanjo. Ang mukha niya ay seryoso ngunit may bahid ng pagmamakaawa. Makinig ka muna, Jello. Si Clarice, pinsan ko siya sa ama. Nabuntis siya ng katrabaho ko sa pier na biglang nag-abroad, nagtago. Natakot si Clarice sa tatay niya na sobrang higpit kaya nakiusap siya sa akin na magpanggap muna ako na ako yung ama habang hinahanap niya yung totoong lalaki. Napatigil ako sa pag-iyak. Ha? Pinsan mo siya? Wika ko. Oo. At yung post sa Facebook para to sa mga kamag-anak namin sa Maynila para hindi siya malagay sa chismis habang andito siya sa probinsya para magtago. Jello, ikaw lang yung mahal ko. Walang nagbago sa loob ng 10 taon kaya ako nagpalaki ng katawan. Kaya ako nagpakaborta dahil pinangako ko sa sarili ko na pagbalik ko rito, kaya na kitang protektahan sa lahat ng mapanghusgang mata. Napatitig ako sa kanya. Ang bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging broken-hearted, biglang naging teleseryeng may twist ang buhay ko. Pero bakit hindi mo sinabi agad sa chat? Tanong ko. Dahil gusto kong sabihin sa iyo ng personal. Sa ilalim ng puno ng bayabas. Malambing niyang sagot. Sabay haplo sa pisngi ko gamit ang magaspang ngunit mainit niyang palad. Sabi nila ang pinakamasarap na bawal na pagkain ay yung sinasawsaw sa suka na maraming sili habang nagtatago ka sa kusina. Parang ang relasyon namin ni Sanjo. Matapos ang tagpo sa tricycle dahil alam na ng buong baryo na si Sanjo ay bumalik na may bitbit na buntis na asawa, naging pambansang sikreto ang aming muling pagbabalikan. Ako yung legal na kababata pero ako yung illegal na kasintahan sa dilim. Ang hirap kaya magkaroon ng jowang borta sa maliit na probinsya. Ang laki-laki niya. Paano mo itatago yan? Para kang nagtago ng rep sa likod ng kurtina. Bakat na bakat pa rin ang kurba. Isang gabi nag-text si Sanjo. Jello, punta ka sa likod ng lumang gilingan. May dala akong tulingan. Doon tayo maghapunan. Ang lumang gilingan ay malapit sa kulungan ng baboy ng pamilya nila. Romantiko, 'di ba? Habang nag-aagaw ang amoy ng inihaw na isda at ang natural na amoy ng kapaligiran, nakaupo kami sa ibabaw ng isang nakabaligtad na bangka. Oh, kain pa! Sabi ni Sanjo, sabay subo sa akin ng kanin na kinamay niya. Ang laki ng kamay niya, parang pala. Kaya halos mapuno ang buong bibig ko. Dahan-dahan naman, Borta. Gusto mo ba akong patayin sa busog? Reklamo ko matapos malunok yung kanin. Sabi ko pa, pero Sanjo, hanggang kailan tayo ganito? Kanina sa tapat ng tindahan ni Aling Nena, tinanong ako ni nanay kung kailan daw yung binyag nung anak niyo ni Clarice. Gusto ko sanang sabihin na, naku nay, ako po yung bibinyagan ng anak niyo gabi-gabi. Pero baka tsinelasin ako. Natawa ng malakas si Sanjo at yung tawang baritono na pumapalaot sa hangin. Hinawakan niya ang bewang ko at hinila ko papalapit sa matigas niyang dibdib. Ang sarap sa pakiramdam. Parang sumandal ako sa isang mamahaling orthopedic mattress na may warm compress. Konting tiis na lang, Jello. Bulong niya habang hinahalikan yung tuktok ng ulo ko. Sabi pa niya,
nahanap na namin yung totoong tatay ng bata. Nandun sa barko sa Dubai. Pero pauwi na raw sa susunod na buwan para panagutan si Clarice. Kapag nangyari yun, lilinisin ko yung pangalan ko at aaminin ko na sa mga magulang ko yung tungkol sa atin. Pero paano kung hindi ka matanggap ng tatay mo? Alam mo namang barako yung si Tito Bernardo. Pag-aalala ko. Tumingin sa akin si Sanjo, seryoso yung mga mata niya. Sabi niya, Jello, lumuwas ako ng Maynila na walang dala kundi yung pangako ko sa'yo. Bumalik ako rito na may sarili ng ipon at kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Kung itatakwil nila ako dahil mahal kita, handa akong magsimula uli basta kasama kita. Habang naglalambingan kami sa dilim, biglang may narinig kaming kaluskos sa may talahiban. Sino yan? Sigaw ni Sanjo sabay tayo. Agad niya akong itinago sa likod ng malalaking niyang balikat. Parang shield sa Mobile Legends. Ay, kabayong Borta. Tili ng isang boses. Pag-aninaw namin sa liwanag ng buwan si Aling Marites, ang reyna ng chismis sa aming barangay, na may hawak na flashlight at naghahanap ata ng nawawala niyang manok. Sanjo, sino yung kasama mo sa dilim? Akala ko ba natutulog na si Clarice? Usisa ni Aling Marites habang pilit na tinuturo yung flashlight sa mukha ko. Mabilis ako yumuko at nagtakip ng mukha gamit ang t-shirt ko. Aling Marites, si si Miguel po ito. Nagpapatulong lang na magbuhat ng sako ng pataba. Opo, pataba sa lupa. Palusot ni Sanjo habang pilit na hinaharangan ng ilaw. Pataba sa madaling araw? At bakit magkahawak kayo ng kamay? Iba na ba yung paraan ng pagbubuhat ng sako ngayon, Sanjo? Makahulugan tanong ng matanda sabay singkit ng mga mata. Nako. Mainit kasi ang kamay ko, Ali Marites. Ginawa kong heating pad. Hirit ko naman habang binabago yung boses ko para magmukhang boses lalaking lalaki. Sabi ko pa, sige po, mauna na kami. May mabigat pa po itong sako. Mabilis kaming tumakbo palayo hawak-hawak ang natitirang inihaw na tulingan. Habang naririnig pa namin ang bulong ni Aling Marites sa dilim. Kinabukasan, hindi na sako ng pataba ang pinag-uusapan sa palengke. Ang balita, si Sanjo, may ibang kalaguyo sa dilim at mukhang lalaki raw. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakita kong unti-unting nagbago ang tingin ng mga kapitbahay kay Sanjo. Ang mas malala, isang hapon nakita ko si Tio Bernardo, ang tatay ni Sanjo na galit na pumasok sa bahay ni na Sanjo hawak ang isang yantok. Nanginig ang buong katawan ko. Alam kong ang patagong paraisong itinayo namin sa loob ng ilang linggo ay unti-unti nang binabaha ng katotohanan. Ang katotohanang may kalakip na sakit dahil sa probinsyang ito. Ang lihim na confession ay madalas na nagtatapos sa isang malaking iskandalo. May kasabihan sa Tagalog. Ang hipong natutulog, tinatangay ng agos. Pero ang bortang nahuling may kalaguyong lalaki, siguradong gigisahin sa sariling mantika. Hindi na umabot ng isang buwan ang lihim namin dahil kay Ali Marites na may radar na mas matalas pa sa satellite ng Pag-asa. Umabot ang balita kay Tio Bernardo. Isang hapon habang naguhugas ako ng pinggan, narinig ko ang malakas na sigaw mula sa bakuran ni na Sanjo. Parang may nagkakatay ng baboy pero ang boses kay Sanjo.
Patakbo akong pumunta ron, bitbit ang basahan na may bula ng joy at doon nakita ko ang isang tagpong nagpatigil sa tibok ng puso ko. Si Tito Bernardo may hawak na yantok, yung ginagamit sa arnis, at galit na nakatayo sa harap niya. Nakaluhod si Sanjo, walang sando, nakayuko, at may mahabang mapulang guhit sa matigas niyang likod. Bakat ang hampas ng yantok. Sumisigaw si Tito Bernardo. Tinatanong kung totoo ba. Habang ang ugat sa leg niya ay parang mga uod na gustong pumutok. At ang sabi naman ni Sanjo, "Tay, pakinggan niyo muna ako." Ang boses niya ay gumagaralgal pero hindi siya lumalaban. Nanatili siyang nakaluhod tulad ng isang borta na binalian ng pakpak. Hindi ko po anak yung dinadala ni Clarice. Pinsan ko siya. Tinulungan ko lang siya dahil natatakot sa inyo. At tungkol kay Miguel, tay, mahal ko siya eh. 10 taon ko tong tinago sa Maynila, nagpakabaliw ako sa trabaho para lang para lang pagbalik ko rito, may mukha akong maihaharap sa inyo na kaya kong mabuhay ng marangal kasama yung lalaking mahal ko. At ang sabi ni Tito Bernardo, "Walang hiya ka." Akmang ihahampas muli ni Tito Bernardo ang yantok nang bigla akong sumugod. Wag Tito." Wika ko sabay dapa sa likod ni Sanjo. Pak! Tumama yung yantok sa puwetan ko. Putya, ang sakit. Parang hinati sa dalawa ang puwet ko sa tindi ng latay. Napasigaw ako. Jello." Gulat na lingon sa akin ni Sanjo. Agad niya ako niyakap na mahigpit na para harangan si Tito Bernardo. "Bakit ka sumalo? Ang lambot ng katawan mo, baka mabali ka." Wika pa niya. Gago. Akala ko sa likod tatama eh. Sa puwet pala napunta. Iyak ko habang nakasubsob sa leeg niya. "Tito Bernardo, parang awahan niyo na. Kung may kasalanan man dito kaming dalawa yun. Pero hindi po kasalanan yung magmahal, 10 taon kaming nagpahirap sa pangungulila. Tingnan niyo si Sanjo. Naging borta lang yan para protektahan ako." Lumabas na rin si Clarice mula sa bahay. Umiiyak habang hawak ang tiyan niya. "Tito, totoo po yung sinabi ni Sanjo. Hindi niya ako ginalaw. Tinulungan niyo lang ako dahil tinakwil ako ng sarili kong ama. Si Sanjo yung pinakamabait na pinsan at pinakatapat na lalaking kilala ko. Huwag niyo po siyang saktan." Napatigil si Tito Bernardo. Tumingin siya kay Sanjo, kay Clarice at sa akin na umiiyak habang nakahawak sa masakit kong puwet. Ang yantok sa kamay niya ay dahan-dahang bumaba. Ang mukha ng matandang barakoy napalitan ng matinding pagkabigo at kalituhan. "Umalis na kayo." Mababang boses ngunit mapanganib na sabi ni Tito Bernardo. "Umalis na kayo sa harap ko. Sanjo, binuhay kita para magkaroon ng pamilya. Pamilyang itataguyod. Kung yan yung pinipili mong buhay, huwag mo na akong tawaging ama." Doon natapos ang hapong yun.
Hindi kami pinayagang pumasok sa bahay. Si Sanjo, binuhat ang lumang bag niya. Ang parehong bag noong umalis siya 10 taon nang nakaraan. Kasama niya si Clarice na kailangan ding dalahin sa ligtas na lugar dahil nahanap na ang totoong tatay ng bata. Napapunta na raw sa Laguna mula sa airport. Nakatayo kami sa gilid ng highway kung saan madilim at ang tanging ilaw lang ay ang mga dumaraang bus na nagbibigay liwanag. Kailangan ko munang ihatid si Clarice sa Terminal Jello. Malungkot na sabi ni Sanjo. Hinawakan niya yung mukha ko. Ang mga mata niya ay pagod na pagod. Puno ng sugat mula sa latay ng yantok at latay ng tadhana. Maghihiwalay na naman ba tayo? Tanong ko habang ang luha ko ay sumasabay sa ambon na nagsisimulang pumatak mula sa langit. Sabi ko pa, parang nung 18 taon tayo, Sanjo. Palagi na lang ba tayong magkakahiwalay sa gitna? Ito na yung huli, Jello. Pangako. Bulong niya habang idinidikit ang noo niya sa noo ko. Sabi pa niya, aayusin ko lang yung gulo kay Clarice. Naharapin ko si Tito Bernardo kapag lumamig na yung ulo niya, pero tatandaan mo, kahit itakwil ako ng buong mundo, ang puso ko nakatanim na sa ilalim ng puno ng bayabas kasama mo. Magbabalik ako. Sumakay sila ng van at muling pinanood ko ang paglayo ng mga pulang ilaw ng sasakyan sa gitna ng madilim at maulan na gabi. Sad story na naman. Ang sakit-sakit na. Parang paulit-ulit na lang na binubura ang masasayang parte ng buhay ko. Dalawang taon nang lumipas matapos ang gabing yun sa gilid ng highway. 2 taon na naman ng pananabik. Pero sa pagkakataong ito, may komunikasyon na kami. Hindi na ako tulad ng dating Miguel na nakatitig lang sa kisame. Mas nagsumikap ako sa trabaho. Si Sanjo naman ay nanatili sa Maynila para ayusin ang buhay niya. Naging maayos ang lahat kay Clarice. Dumating ang totoong tatay ng bata. Pinanagutan siya. At ngayon ay masaya na silang naninirahan sa Bicol. Pero si Tito Bernardo, matigas pa rin ang paninindigan. Hindi niya kinakausap si Sanjo at tuwing nakakasalubong ko siya sa baryo, umiiwas siya ng tingin. Masakit pero sabi ko nga, ang pag-ibig ay parang pag-aalaga ng pananim. Hindi mo pwedeng madaliin ng pagbunga. Isang Sabado ng hapon nag-text sa akin ng kapatid ni Sanjo. Kuya Miguel, pumunta ka sa Sapa ngayon. Ngayon na, may emergency. Kinabahan ako. Agad akong tumakbo patungo sa Sapa. Suot ang aking paboritong sando at short. Hinihingal ako nang makarating sa ilalim ng lumang puno ng bayabas. Ngunit walang emergency, walang gulo. Sa halip, may nakalatag na banig sa ilalim ng puno. May mga nakahandang inihaw na tulingan, mainit na kanin at nakabalot sa dahon ng saging, at isang pamilyar na higante na nakasando ng puti at short na maong. Si Sanjo, mas borta, mas may edad ang mukha, pero ang mga mata niya ay ang mga matang nakita ko noong 18 taon pa lang kami. Sanjo, bulong ko habang unti-unting nagbabadya ang mga luha sa mga mata ko. Sabi ko sa'yo, Jello, babalik ako. Nakangiting sabi niya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa lupa.
O baka sa puso ko lang yun? Tapos na ang gulo, Jello. Nakaipon na ako para sa sarili nating bahay sa kabilang bayan. At ang pinakamaganda, may kinuha siyang isang pirasong papel sa bulsa niya. Isang sulat mula kay Tito Bernardo. Binasa ko ito ng may nanginginig na kamay. At ang sabi sa sulat, Sanjo, hindi ko pa kayang tanggapin ng buo ang lahat. Pero nakita ko kung paano ka nagpakasipag at kung paano mo pinanindigan ang buhay mo. Kung diyan ka masaya, hindi na ako magiging hadlang. Mag-iingat kayo ni Miguel. Umuwi kayo sa Pasko. Paborito ni Miguel ang luto kong kaldereta. Naiyak ako ng tuluyan. Niyakap ko si Sanjo ng napakahigpit at isinubsob ang mukha ko sa malapad at mainit niyang dibdib. Sa wakas, ang sad story namin ay natapos din sa isang napakagandang simula. At ang bulong ko, mahal kita, aking Borta. At ang sabi naman niya, mahal na mahal kita, Jello. Noon, ngayon, at hanggang sa huling hininga ko. At idinampi niya ang kanyang mga labi sa akin. Isang halik ng tagumpay sa gitna ng sapa. Sa ilalim ng punong saksi sa aming dekadang paghihintay. Dito, nagtatapos ang kwento namin ni Sanjo. Kung mayroon man akong natutunan sa 10 taong ng paghihintay at sa mga latay ng yantok na tinanggap ng aming mga katawan, iyon ay ang katotohanan ang pag-ibig ay laging hindi isang tuwid na daan. Ang pag-ibig ay isang pilapil, maputik, madulas, at kung minsan ay mahuhulog ka talaga. Pero kung ang kasama mo naman maglakad ay ang taong handang pumasan sa'yo kapag napagod ka na sa bawat dulas at bawat sugat, ay magkakaroon ng saysay sa mga katulad kong nagmahal sa dilim, sa mga pusong nagtago sa likod ng mga ngiti habang nadudurog sa loob, at sa mga patuloy na umaasa sa mga pangakong binitawan sa ilalim ng lumang puno. Huwag kayong mapagod. Ang tunay na pag-ibig, gaano man kabigat ang pasaning dumadaan, gaano man karaming luha ang pumatak sa gitna ng gabi, ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa kanyang tahanan. Dahil sa huli, ang bawat Borta ay may sariling kahinaan at ang bawat mahina ay nagiging matapang kapag nahanap na ang kanyang one great love. Ako si Miguel, ang narrator ng sarili kong buhay, na nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa paalam, kundi sa isang walang katapusang pagbabalik. Paalam at salamat sa pagsama sa aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.